Mapagpalang araw po muli mga minamahal. Kumusta na po kayo? Muli po magkaroon tayo ng simpleng devotion for today. Pero bago po ang lahat, samahan niyo po ako manalangin. Ama naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin sinasamba. Marami pong salamat o God sa kabutihan po sa amin, sa iyong katapatan, sa iyong pong mga pagpapalat, biyaya sa bawat araw, di man po kami karapat-dapat. Sa kabila ng mga pagkukulong po namin mga pagkakasala, kayo po'y patuloy na nagiging tapat. Patawad po Ama sa aming mga kamalian, sa mga nagawa namin hindi kalugod-lugod sa iyo, maging sa bawat salita at haka ng isip puso na hindi tama, patawarin niyo nga po kami. At dalangin po namin, O God, sa magitan ng Diyos Espiritu Santo, mangusap ka po sa amin, siya sa atin mo nga po ang bawat puso. Kayo po ang patuloy na mahayag at mataas sa lahat ng oras, maging simpleng devotion ito. Lalapit po namin, in Jesus' name pray. Amen. Ang sabi po ng Biblia dito po sa 2 Samuel chapter 19, mula po doon sa verse 11 and 12, basahin po natin. And King David sent to Zadok and to Abiathar the priest, saying, Speak to the elders of Judah, saying, Why are ye the last to bring the king back to his house, seeing the speech of all Israel is come to the king, even to his house? Ye are my brethren, ye are my bones in my flesh, wherefore then are ye the last to bring back the king? Salamat po sa salita ng Diyos. Alam niyo mga minamahal, ito po yung time na kung saan ay namatay na nga po itong si Absalom, na umagaw po ng trono ito si Haring David. Ito po yung kanyang anak. Subalit mga minamahal, dito nga po ay sa halip na magdiwang itong si David, mga minamahal, ay umiiyak siya. Siya po ay nalulungkot sapagkat ang sinasabi nga niya, O Absalom, my son, sapagkat ganun siya nasaktan. Alam niyo, sabi ni Joab sa kanya, ano ka ba? Hindi ko ba natutuwa na dapat tayo mag-celebrate dahil napatay ng ating kaaway? Samantalang ikaw ay andyan, nagmumukmuk ka. Magpangayos ka sapagkat nakakahiya sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga servants na ipinagtanggol ka. Mas mabuti pa yata kami ang namatay at nabuhay itong si Absalom eh. Kaya nga, sabi ni Joab sa kanya, magpakaayos kung hindi, may masamang mangyayari sa iyo. Alam niyo mga minamahal, nagpunta po na si Haring David sa gate at nakita siya ng mga Israelites, mga minamahal, at nagbulong-bulong ng maraming tao. Sabi nga nila, na-realize nila, abay si Haring David, di ba't ipinagtanggol niya tayo sa ating mga kaaway na Palestine? At yamang umalis siya at dahil inagaw ni Absalom ang kanyang kaharian at inanoint natin si Absalom na ngayon ay namatay na. Anong gagawin natin? Alam niyo mga minamahal, bagaman patay na po itong si Absalom, hindi ka agad-agad naninbihang hari itong si Haring David. Pwede niyang gawin yun mga minamahal sapagkat siya ay hari. Siya naman talagang tunay na hari na inanoint mga minamahal. Ito pong si propetang si Samuel. Subalit hindi niya yung ginawa. Ang ginawa niya, tinawag niya itong si Abiathar, mga minamahal, at si Zadok upang sabihan yung mga tao. Bakit kayo pang nahuhuli? Nasabihan na ay balik ako bilang hari. Kayo, sabi nga ni Haring David, kayo aking mga kapatid, kayo buto ng aking buto, laman ng aking laman, bakit hindi nyo pa ibalik ako bilang hari? Alam niyo mga minamahal, napaka-peaceful ng nais na mangyari nito pong si Haring David. Ayaw niyang persahin. Gusto niya yung mga tao makarealize na ang hari talaga ay si Haring David at gano'n niya po ang ginawa. Yung mga tao, mga minamahal, na-realize sa kanilang pagkakamali. Alam niyo, gano'n sa ating buhay. Mahabang panahon, pagkakataon na, kilala natin ang Diyos. Pero hindi naman talaga natin sinusunod ang Panginoon sa ating mga buhay. Ganon po tayo. We are all guilty of that, mga minamahal. Yaman niya, nakaraang mga ginunita, paggunita nitong Holy Week, maraming mga tao sinasabi sila nagpakabandal, nagpakais, pero ano na ang buhay? Nasa na sila ngayon, mga minamahal? Tunay nga ba ng Diyos nang nasusunod sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay? Ayun din po sinasabi ng Matthew chapter 15 verse 8 Itong mga taong ito, nagpupuri sa akin ng kanilang mga bibig, subalit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Alam nyo, tayo po nakaka-realize sa ating mga puso, nakakakilala sa ating mga buhay, kung tunay na ang Diyos talaga ang nasusunod sa ating mga buhay. Sapagkat maraming pagkakataon na inuuna natin ng maraming bagay kaysa Diyos Kahit sabihin pa natin, mga minamahal, na alam natin ang Diyos, kilala natin ang Panginoon, pero ang Diyos ba talaga ang nasusunod sa ating mga buhay? Kapag may mga naranasan tayong pagsubok, may mga naranasan tayong problema, wari bang sinasabi natin na saka na ako magpupuri sa Diyos? Uunahin ko muna ang aking mga balak, ang aking gagawin.
sa kanang sa Panginoon. Alam niyo mga minamahal, kilala po natin ang ating mga sarili. Ang sabi nga po ng Biblia, na ang Diyos ang liwanag ng ating buhay. Kung tayo patuloy na bumuhay sa kadiliman, siguro wala pa nga sa atin ang liwanag. At sinasabi natin, nakilala natin si Kristo. Ang sabi po ng Biblia, sino mang na kay Kristo bago ng nilalang. Wala na yung lumang pagkatao. Wala na yung dating ginagawa natin. Nagkakaroon po ng improvement sa ating buhay, mga minamahal. Opo, hindi po tayo exempted sa maraming pagsubok ng buhay. Sapagkat sabi nga po ng banal na kasulatan, ang araw ay sumisikat sa mabuti at sa masama. Ang ulan ay pumapatak sa mabubuti at hindi mabuti. Alam niyo mga minamahal, kahit sabihin natin, itinuri ka, kahit hindi nagpupuri sa Diyos, mararanasan mong problema. Opo, subalit napakasarap isipin na meron tayong tunay na Diyos, na meron tayong kinikinalang buhay na Diyos na nandun sa langit at darating ang panahon na simuling magbabalik at imimit po niya sa alapaap ang tunay na sa Kanya. Alam niyo mga minamahal, ito po yung kapayapaan ng ating puso. Ito yung encouragement natin. Nung panahon ni Haring David, pwede naman siyang biglang manumbalik bilang hari. Subalit hindi niya ginagawa sapagkat tinitimbang niya ang puso ng mga tao. At even in fact, si Amasa, na nung kulang bilang general, mga minamahal, ay siya na rin pumalit kay Joab. At si Joab po ay napatay, mga minamahal. So, nakapag-reconcile talaga. Ayaw niya ng away. Ayaw niya ng gera doon sa Israel sapagkat yan ay kanyang bayan talagang ipinagtanggol, mga minamahal. At makikita ho natin dito sa buhay ni Haring David na muling nanumbalik po, mga minamahal, ang tunay na pagiging hari ni Haring David at siya po ay ginalang at minahal ng mga tao. Ganon din po sa ating buhay. Manumbalik na po tayo, mga minamahal. Kung minsan sa buhay natin, hindi natin inuuna ang Diyos, hindi sapat na magbasa tayo ng salita ng Diyos. Ang sabi nga po ng isang mangaral, mga minamahal, don't just know the Word of God, eat it. Mga minamahal, kainin natin ang salita ng Diyos, mga minamahal, sapagkat ang tao po hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Sa pamamagitan lang po ng salita ng Diyos, dito lang po tayo magiging matatag at matibay sa anumang pagsubok ng buhay, sa anumang mga challenges na ating kaharapin. Mas magiging matatag po tayo kapag may Diyos po tayo na kinikilala sa ating mga puso, na totoong hari na nananahan sa ating mga buhay. Sapagkat mga minamahal, sa buhay natin, sa maraming challenges na to, kapag tayo sa tao umasa ay masasaktan ho tayo. Kapag tayo sa tao kumapit, ay naku mga minamahal, mabibigo po tayo. Subalit ang Panginoon kahit kailan, di niya tayo pababayaan, di niya tayo kalilimutan. May magandang plano po ang Diyos sa ating mga buhay. Panghawakan po natin, mga minamahal. Kaya kung sino man ang nananahan sa ating puso, naway ang Diyos na po ang maupo sa gitna ng trono ng ating mga buhay. Sapagkat may magandang plano po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Nawa, sa simpleng paalala po ng salita ng Diyos, pinagpala po tayo sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Ang maraming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, O God, sa iyo pong pag-ibig, sa iyong kabutihan sa amin. Sa kabila, O God, ng aming pong pagkukulang ng paglimot namin sa iyo, paminsan-minsan, nananatili ka pong tapat. Dalangin po namin, O God, na makapanumbalik kami ng buong puso, na kayo nga po ang maging sentro ng aming mga buhay. At sa bawat araw, O Lord, sikapin po namin bawat isa na kayo po ang aming mapapurihan. At maging sa mga tao, God, na wala pa po sa kayo sa bawat puso. Ito na po yung tamang panahon na kayo tanggapin, kilalanin sa bawat buhay bilang Lord and Savior. Sapagkat ito lang po ang kaparaanan upang kayo po yung makapiling namin sa langit na bayan. Ito po yung lalapit namin pinagkakatiwala. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, mapagpalang araw sa bawat isa, and God bless us all. Thank you po.